Magandang umaga po mga kababayang kakampi. Ako po yung magsusumbong muna sa inyo sa ngayon. Ang akin pong pag-usapan, hindi naman kayo makikita. May screen na po eh. Yung gagawin ni yung tinatawag yung piling hari. Piling siya lang ang lahat. Itong si Mr. George Erwin Garcia. Akalain mo, mag-umpisa daw siya nag-imprinta ng baluta ulit sa January 27. That is Monday mula ngayon. So, ano ngayon? 24, 25, 26 sa Sunday, 27 sa Monday. At wala na daw siyang pakialam kahit maglabas pa raw ang Supreme Court ng bagong TRO. Wala na siyang pakialam kung hindi na daw niya isasama ang mga pangalan ng mga huling mga TRO na ilalabas ng Supreme Court. Ano ka ba? Ikaw ba may-ari ng eleksyon ng COMELEC? Maya-paabak, mga kabalin ko, kay Perez. Okay. Tapos, ikaw naman na Mr. Erwin Garcia, ano ka talaga, masyado kang assuming. Feeling mo ikaw lagi ang tama. Paano mo sasabihin na ikaw magiging tama? Lagi naman palpak mga desisyon niya sa Supreme Court. So, ang desisyon niya sa lahat ng kandidato na dineklaran yung nuisance at saka disqualified na mga papunta sa Supreme Court, lahat sila po ay naunang na-isyuhan ng TRO, panalo po sila lahat. 0 pang score mo, Mr. Erwin Garcia. Hindi ka magaling na abogado, magaling ka na bardagulo. Magaling ka na manluloko. Para lang kumita ka, kita mo, ang style niya, susulatan niya sa Supreme Court, pinipressure niya. At sasabihin niya, kami mag-imprinta na kami nung January 6. Nag-imprinta nga, akala ko pananakot lang yun. So, ang nangyari, Supreme Court hindi nagpatinag sa kanya. Naglabas ng utos sa Supreme Court ng TRO at ipinasok yung 5 kandidato. Kasama daw si Mustafa Subeh, na senatorial candidate ng ang Workers' Peasants Party. So kung sinama, napilitan ngayon siya. Nagdesisyon siya na ipatigil ang imprinta. Ang Supreme Court hindi nagpatigil sa kanya ng imprinta, kundi nagsabi ng TRO at may utos na huwag tanggalin ang pangalan ng mga 5 kandidato. Kasama niyan si Egay Arrece. Paano naman kasi, bakit nyo sisihin ang Supreme Court kung mali-mali naman yung pagtanggal ninyo? Sino ba dapat may mananagot para sa pagtanggal ninyo? Katwiran mo, mahaba ang baluta. Nako naman, Erwin Garcia. Ano ka ba? Kung mahaba ang baluta, maigsi lang yan. Maigsi lang yan. 107 lahat nung hindi pa natanggalan. 107 kailan ba? Kaya ngayon ang suggestion ni Attorney Romy Macalintal ay ilagay niyo sa baluta ang lahat na dumulog sa Supreme Court. So, konti na lang kami. Siguro 5 lang kami. O dumulog si Francis Leo Marcos. Pasalamat kayo si Mr. Francis Leo Marcos ay nag-withdraw para hindi niyo nababaguhin dahil sa kanya magbabago. At nanalo diyan si Subir Mustafa. So, napilitan kayo ngayon na babaguhin. So, na binago nyo, 6 na milyon na ang baluta na na-imprinta ninyo. At ang 6 na milyong baluta, ang katumbas na halaga nun ay magkano? Sa tag 22 pesos bawat isa, times 6 million, nakalaga ng 132 million pesos ang winasak ninyo, binasura ninyo. For that, you must pay our country. That is people's money, Mr. Erwin Garcia. Wala kang karapatan magdesisyon. At magprinta-printa ka ngayon, magdesisyon ka? Paano naman kayo kung may utos sa Supreme Court? Kung hindi mo isasama, pag ginawa mo yan, susubukan mo.
Pangalawang dugtong ko sa iyo, magpa-disbar ako sa iyo at kakasuhan kita ng civil case at kakasuhan din kita ng criminal case causing undue prejudice at mabibilanggo ka hanggang 15 taon. Ito po yung order niya. Ipakita ko sa inyo yung order niya. Nag-press release siya sa balita. Ito, sa dulo. I-click ko. Yan. So, ang gagawin ko ngayon, i-share ko. So, yan ha. Yan ang sinabi niya. Garcia, sinabi niya ang COMELEC ay ready na huwag nang isama sa official ballots ang madeklara ng Supreme Court sa TRO, bagong TRO sa next week. So, in-expect ko pa naman na yung pangalan ko ay masasama dun sa next week. Bakit ko in-expect? Kasi po ganito, ang pinakaunang senatorial candidate na inutos na isama ay si Mustafa Suber. Siya ay nagsampa ng tinatawag na review on certiorari sa Supreme Court at hiningi niya rin ng TRO. That was December 3. So, ako naman nagsampa ng December 9. So, ibig sabihin, 6 na araw ang pagitan. So, pagkatapos kay Mustafa Suber, yung pangalawa na senatorial candidate na inutos na isama ay si Francis Leo Marcos o alias Norman Magusin ata ang pangalan. So, yan ay mabuti na lang, nagdesisyon siya na huwag na lang siya sumama, nag-withdraw na lang kandidatura niya. Tapos ako, halimbawa, example lang, kumbaga sabihin ng mga Cebuano, simba ko, basig mo uban si Toto Kausing, delikado gayud. O, sabi ng mga Cebuano, o kung baka maisama sa Toto Kausing, delikado ito si Erwin Garcia. Talagang ipapakulong kita kapag ginawa mo yan. Yan ang aking warning sa iyo. Wala kang katwiran para hindi isama. Pag sinabi mo katwiran mo na yung magsasayang ka ng gastos ng ng baluta, well, it was you. It was the COMELEC who is at fault here. Bakit kayo may kasalanan? Kasi po, mali-mali ang pag-disqualify ninyo. Mali ang katwiran na ginamit ninyo. So kung mali ang katwiran ninyo, hindi nyo pwede sisihin ng Supreme Court yan. Hindi nyo rin pwede sisihin ng mga kandidato na in-exclude ninyo, na tinanggal ninyo sa pamamagitan ng nuisance at disqualification. Pagkatapos, depensahan mo si Erwin Tulfo na mayroon pala kayong record dyan ng kanyang citizenship tapos hindi niya sa tanggalin, i-disqualify. Motu proprio na mayroon kayong power kagaya ng ginawa niyo sa akin dahil disbarred lang ako, ay pinatanggal niyo ako. Dapat si Erwin Tulfo, may citizenship siya na Amerikano siya dyan, na hawak ninyo ang record. Bakit hindi kayo nagsampa ng nuisance di si Erwin Tulfo? Na ibig sabihin ng nuisance, kagaya ng ginawa sa akin, ay lulukuhin ko lang daw ang eleksyon. Gagawa lang ko ng katatawanan, gagawin ko ng katatawanan ng eleksyon. Yung klaseng pa nito. Alam mo, sa totoo lang, ay hinahamon na lang kita ng magdebate na lang tayong dalawa, Mr. Erwin Garcia. Ikaw na lang magkumandidato ka senador at magdidebate tayo. Eh, yung katwiran mo, puro kurap eh. May mga magic din sa likod. Kita mo, sinayang mo ang 132 million. Paano ba babawi ng pamahalaan yan? Yung sinayang mo. At nevertheless, hindi po ako matutulog. Kakasuhan ko talaga ito. Lahat ng yung mga pera ng sinayang mo, kakasuhan kita ng plunder dyan. Hindi ko naman sinasabi na baka isama ko, pero ang sa akin lang, nagsalita ka na kahit may panibagong TRO, which is, I am expecting. Baka, ay mo, at nawala na tuloy ako ng pag-asa nito.
Kasi ang sinasabi mo rito na kahit iutos pa ng Supreme Court ay hindi mo na babaguhin o hindi mo na kami isasama. Anong klaseng kuwan ito? Anong klaseng tao ito? Alam mo, hindi naman masama, nagdadasal ako dapat pinatay ka lang ng Panginoon, eh, 'di ba? Oh, kung hindi naman masama magdasal gano'n, eh. Hindi ko alam kay Pastor Rabi, okey ba 'yan? Puwede ba yung ipagdasal yung mga taong masasama, eh, patayin mo na Lord. Isama mo na diyan si Tamby Romualdez para ang ang mga Pilipinas ay mawalan sila ng salot. Pati si BBM isama mo na, Lord. Pati si Sara Duterte isama mo na, Lord. Oh, dasal wala naman siguro masama sa magdasal na mamamatay kayo. Bahala na lang si Lord. Kasi ang ginagawa ninyo, pangawat dito, gawat do'n. Ang sabi niya ni Jograd de la Torre na kaibigan ko na namatay na sa kabilang langit na siya, kabilang mundo, nasa langit na siya, sabi niya, "Kukurakot din sila do'n sa left, kukurakot din sila do'n sa right." I said, "Money, money, money." Wala ng katapusang money, money, money. Pagdating sa pera, marami silang kwarta, eh. Oh, 'yan ang mga mas magandang mga theme song ninyo. Kailan pa kaya kayo ano, bakit kayo ang nagpapahirap sa mundo, kayo pang matagal, kayo pa nakapuwesto. Dapat hindi kayo nakapuwesto, eh. Dapat ang nakapuwesto sa ating pamahalaan, eh, yung mga mababait na tao, masunurin sa konsensya, at alam kung anong mali at ang tama at hindi gumagawa ng mali. At higit sa lahat, yung hindi naghahamon, "Kumaso na lang kayo!" Kagaya kay Jinky Luiso, "Kumaso na lang kayo!" Kagaya kay BBM, "Kumaso na lang kayo!" Ina-cha-challenge ang budget, "Kumaso na lang kayo!" Tine-take advantage ninyo ang katotohanan na kahit sino sa amin ang kakaso, kahit ikaw pa mismo abogado ay kakaso, gagastos ka ng hindi bababa ng ₱30,000. Gano'n ba gusto niyo mangyari? Wala kayong gentleman, attitude. Dapat lahat kayo mga sportsman-like ang attitude ninyo, na marunong kayo tumanggap ng katalunan kung matatalo kayo. Dapat lahat dito huwag niyo nating iseryoso kasi puro lahat mga pangurap-ngurap ang, ginagawa ninyo. Nakikita ko ng mukha nga yung budget ng DPWH, nalulula ako sa katingin. Libo-libo na kontrata. Ang ibig ko sabihin sa sarili ko, "Oh Lord, magkokontraktor lang kaya ako kasi engineer naman ako." Kaya lang 'pag magkontraktor ako, alam ko na ang kuwento ng lahat ng kontraktor na yumaman. Sila yung klase ng kontraktor na nagbibigay ng suhol para makakuha ng kontrata. Hindi ko naman kaya 'yan. Yan po ang kalakaran sa Pilipinas. So, ano ang gagawin niyan? Kailan babaguhin? Mababago lamang po 'yan, number 1, kung may isang pangulo na sa kanya mismo magsimula at ang pangulo na 'yan ay talagang napakataas ng political will at hindi na siya makipag-usap sa kung sino man mga korap diyan. Puwede naman siguro magtukhang, pati tukhang mo lang puro korap, 'wag yung mga adik, pero pangit din siguro tukhan. Ang maganda lang siguro ay kung ako magiging senador, magsasagawa ako ng batas na pababain ko po ang lebel ng ebidensya na kakailanganin para i-convict ang mga criminals sa pangangurakot. Ang problema kasi sinasabi naman ng konstitusyon, proof beyond reasonable doubt. So ngayon, paano tayo maka-establish ng proof beyond reasonable doubt na alam naman natin ang lahat ng mga magnanakaw ay hindi umaamin at magagaling magtago ng kanilang ninakaw at kung bumili man ng mga bahay at kung bumili ng mga kotse ay hindi nila pinapangalan sa kanilang sarili. Pinapangalan nila sa ibang tao at kung mag-deposit naman sila sa bangko, hindi nakapangalan sa kanilang sarili kundi sa pangalan ng ibang tao. Ganun po katindi ang magnanakaw na Pilipino. Anong gagawin natin? Gagawa po ako
ng maraming presumption. Ano ba yung presumption? Ang mga abogado rito nakikinig, nakakaintindi ko ng ibig sabihin ng presumption. Ganito po yung presumption. Halimbawa, ikaw ay nagtrabaho bilang isang pulis. Pulis na pag-usapan natin kasi at least madali maintindihan nyo. Ang trabaho ng pulis, halimbawa, ang totoong nangyari, nanghuli siya ng tao na walang kasalanan. Ang ginawa niya lang halimbawa ay hinuli niya tapos may hawak siyang mga shabu at kinargahan niya yung shabu at pinikturan at kinasuhan. At siyempre, marunong siya sa mga requirements ng Section 21, Republic Act 9165 na kung saan dapat mayroong inventaryo na nasa harap ng mga testigo na binabanggit ng batas na kagaya ng media, kagaya ng DOJ representative, kagaya ng elected official, kagaya ng representante ng akusado. Alam mo, lahat po ng hinawakan kong shabu na kaso, panalo po ako. Lahat po yun ay tanim. So ano naman ang gagawin natin? Sa level pa lamang po ng fiscal, gagawa tayo ng batas. Kapag ang pag-usapan ay probable cause, hindi bawal sa konstitusyon. Ang binabawalan sa konstitusyon yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin, dadaanin natin sa diskarte na mayroong presumption. Halimbawa, pataasan natin, nagdala ang isang pulis na kahuli ng isang tao na inaakusahan niya na nahuli daw niya sa buy-bust operation. Ladies and gentlemen, magkaroon tayo ng buy-bust operation at magkaroon tayo ng tinatawag na presumption pagpapalagay ng batas. Halimbawa, kung nagsagawa ng buy-bust operation na walang surveillance na maipakita na record, yan ay automatic dismiss. Ganun lang kasimple. At automatic, ang pulis na nagsagawa niyan ay automatic kakasuhan ng planting of evidence na masintensyahan siya sa habang buhay ng pagkabilanggo. Yan ang unang presumption na gagawin ko pag ako'y maging senador. Ulitin ko, kapag may nanghuli ang pulis at kapag walang inventaryo, walang surveillance, hindi mo na tayo magsalita ng inventaryo, walang surveillance, ibig sabihin, ang totoo po na buy-bust operation ay yung may pinagmulan. Magsusurvey, alamin niya mo naman, manan niya muna, kasi wala pong buy-bust operation na nangyayari na biglaan, na aksidente. Wala po nung ganun. So, yan, ang buy-bust operation, pag mag-buy-bust, pag bibili ka sa isang tulak, marami pang pagmamanman gagawin mo. Alamin mo pa kung nagtitinda siya. Pangalawa mong problema, alam mo na yung nagtutulak ay hindi nagbebenta yan sa mga pulis at hindi yan nagbibenta ng droga sa mga hindi nila kilala. Nagbebenta lamang yan sa mga kilala nila. Siyempre, maingat din mga yan. So ngayon, kapag walang surveillance, kailangan na surveillance, ilalagay ko sa batas na kailangan naka-record ang surveillance sa camera, body camera. Doon mo malalaman kung talagang nag-surveillance siya. Kailangan 3 araw minimum ang surveillance. Maliban na lamang pinaka-extreme na sitwasyon na payagan mo siya 1 araw lamang. Na pag surveillance nakita niya, nagbebenta, pwede siya bumili kagad. Pero may backup yan ng body camera. Diyan pa lang, maaayos na natin kagad ang isang sektor rin. Ibig sabihin, pag dinala natin sa usaping korupsyon ng pulis yan, itong korupsyon man sa opisina, korupsyon ng engineer, korupsyon ng mga flood control projects, korupsyon ng mga congressman ang involved, senador ang involved. Ano ang ilalagay na pagkakuan? Gagawa po ako ng batas na magpapalagay na ang congressman na siyang may pakulo sa proyekto na yan
pati yung engineer na contractor, pati yung engineer ng DPWH na nagmamanman, nagbabantay kung ginagawa ang trabaho, kasi dalawang klaseng engineer yan eh. Engineer ng contractor na gumagawa at engineer ng nagmamanman ng may-ari ng proyekto, usually DPWH. At kung irigasyon na proyekto, ang engineer naman ng NIA ang magbabantay. So sa ganon, pag ako maging senador, gagawa po ako ng batas. Oras po, kahit anong dahilan na ano rin, wawasakin ng baha ang ginawa, automatic po may probable cause na ikaw ay lilitisin sa salang paglulustay ng pera ng bayan. Kagaya no nangyari nung nakaraang October ata yon na pinalabas ng GMA7 at nakalagay po di doon, parang nagpalabas nun si Maki Pulido. Ang Pampanga River ay inanod ang ginawang riprap ni Aurelio Don Gonzales. Siya pa ang kontraktor diyan ha, pero nagtataka ko bakit paano siya nakalusot. Bawal yun ha. Siya pa ang congressman, kanyang proyekto, pinapansikreto niya. Iba daw ang kasi korporasyon, hindi na siya may-ari. Ang sinasabi niya doon ay nag-divest na siya. Akalain mo ba naman, tinumba ng baha, tinumba ng ilog ng Pampanga River, yung isang mahabang malaking porsyon ng ng riprap nila. At naagnas pa ang lupa sa likod nitong riprap na yun. At may mga ilang bahay pa na nagiba dahil sa nagkahulog-hulog mga lupa na pinapatungan ng mga bahay na yun. Sa ganung sitwasyon, gagawa po ako ng batas, wala nang maraming tanungan, automatic mayroon ng probable cause na lilitisin sa salang korupsyon ang congressman na kasama dyan. Sabihin niya, wala naman ako dyan, hindi naman ako. Nako, hindi mo na pwedeng ilabas ang sarili mo kasi gagawa ko ng batas na ang congressman na nasira yung kanyang proyekto ay ikukulong din. Saan siya magiging mangyari? Kasi hindi niya binabantayan. Sigurado ako na may nakawan, may bigayan na nangyari at may kurakutan na nangyari sa komisyon na malaki. Kaya nasira yung proyekto. Ganun na lang kasimplihin natin ang batas. Huwag na tayo mag-usisa kung sino ang aktual na nagkontrata, kung sino ang aktual na tumanggap ng pera kasi mahirap 'yon, magagaling magtatago, magaling dumiskarte ang mga magnanakaw. Ganunin gawin ka. Paano ang problema ko, paano matutuloy yung mga pangarap natin ganun? Marami akong gustong gagawin. Kagaya ng pagpatayo ng hudikatura na kung saan ang mga judge sa ngayon ay mga tao na. Gusto ko magpatayo ng batas, magsagawa ng batas na ang ipapatayo natin ay isang korte na kung saan sa kada paglilitis o trial ay mga tao mismo na pinili sa komunidad ang siyang maghahatol, ang siyang titingin sa mga pagdinig at maghahatol. Hindi yung judge na lagi lamang yan na impluwensyahan. Madali lamang sila impluwensyahan. At magsasagawa rin ako ng batas. Maglalagay ako ng threshold. Kasi marami din itong sa ngayon mga judge. Mahilig ito gumalaw sa tinatawag na gray area. Pag gray area, pag may binagbigay ng pera kabila, doon na papanalunin nila. At kung kabila, panalunin nila. So magsasagawa tayo ng batas na kapag gray area, hindi pwede sila magdesisyon base sa default. Hindi pwede magdesisyon sila base sa technicality. Dapat full course. Dapat marami kasi yung na tiniteknikal ng judge yung mga kalaban ng mga kumakaso na nagbibigay sa kanila ng pera. Hindi na tayo lumayo. Marami diyang bilyonaryo. Kahit sa batas, alam na nila kung mga hindi klaro, kailangan baguhin natin ang batas na kailangan bawal na po yung hindi klaro na bibigyan mo ng pighati ang mga apektado. Kagaya nito, ibabase natin yun sa tinatawag na
No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be deprived the equal protection of the laws. Ano ibig sabihin? Halimbawa, kagaya nangyari sa isang kaso diyan sa Mindanao. May nangyari na nagdemolis. Dinemolis ang isang mga 200 families. Nang dinemolis, may natira hindi dinemolis. After 10 years, yung nakabili ng lupa na yun sa nagpapademolis ay gusto nilang i-demolish, gagamitin niyang ganon ding batas, ganon ding desisyon. Hindi na pwede yan. Kaya magsasagawa tayo ng batas na iwasan na ang lahat ng hindi klaro ay hindi na papayagan sa korte na kagaya naman na naig. Halimbawa, puntuhin ko na. Hindi ko na babagitin ang pangalan. May isang judge. Matanda na to ha. Pero tuso pa rin. May yung kaso na binabanggit ko ay mayroong isang bilyonaryo diyan sa Mindanao. Nagsampa ng request sa Supreme Court. Ang request niya ay papayagan sila magbibigay ng judge kasi lahat ng mga judge sa isang lugar na yun ay nag-inhibit o umalis, ayaw na hawakan ng kaso. At gusto niya ipasa sa ibang lugar. Ngayon, may nag-inhibit din doon sa ibang lugar. So tapos, nang bandang huli, sumulat na sila uli sa Supreme Court. Ang nangyari, sagot sa Supreme Court, hindi pwede. Hindi sila pinayagan sa Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, moot and academic na. So anong ginawa? So ibig sabihin ng tanong, pag sinabi ng Supreme Court na moot and academic na at hindi na siya mag-assign ng korte, kung sino hawak at ipapagiba yung mga bahay, anong ibig sabihin nun? Pwede natin sabihin malabo. So sa ganung sitwasyong malabo, maglalagay tayo ng batas na kung malabo ay hindi pwede bigyan ng karapatan na maipapatupad yung hiningi na gano'n kung ang pagpapatupad ay magdudulot ng isang pighati sa ibang mga mamamayan. Ganun lang kasimple. Paano mo pa sabihin na sinabi ng Supreme Court na moot and academic tapos ipapatupad mo dahil gumamit ka ng ibang mga kunwari mga rules na kung wala ng ibang mga judge sa isang lugar na pwede tawagin yung karatig bayan ng mga korte. Maling-mali talaga yun. Ang suspetsa ko rito, hindi lang ako nagbabanggit. Suspetsa ko rito, hindi lang suspetsa, talagang bilib na ako, naniniwala na ako na binigyan ito ng pera ng bilyonaryo na magpapagiba ng bahay. At pilit niya sarili niya, sinisiksik sa korte na yon na kahit wala siyang klaro na kapangyarihan. At pilit pa rin sisingit ang kanyang sarili na ipapagiba niyang bahay kahit na nagsasabi ang Supreme Court na moot and academic na. Yung mga sitwasyon na sa ganun, yun ang pinapangarap ko na babalangkasin at babaguhin para magbibigay ng magandang katarungan, patas na katarungan para sa lahat ng mga mamayang Pilipino. Pero hindi na mangyari yan. Manatiling isang pangarap na lang yan. Kasi si Garcia, nagsasabi na, si Comelec Chairman George Erwin Mojica Garcia, ay nagsasabi na hindi niya na susundin ang Supreme kahit mag-utos pa ang Supreme Court na ipasok ang pangalan ko. Hindi ko naman sinasabi naman nanalo ko sa Supreme Court. Malay mo, baka manalo ako. At kung hindi niya ilalagay, ang mangyari sa akin, ang tawag sabi ni Attorney Insurrecto, ay magiging jurisprudence ka na lang, Toto. Ano ibig sabihin jurisprudence? Magiging isang desisyon na lang na magiging batayan sa mga future cases na katulad din ng kaso ko. Ganun po ang mangyari sa akin. Well, it's up to you. I'm praying to God. I'm praying to Santo Niño here in Bohol to help me on this. Nakakurbata ako ngayon, naka-coat, at mayroong mga ako kasi nag-escort pa ako sa aking biyanan, sa nanay ko, nanay na aking misis. Naging aklain mo, naging Reyna de Elena dito. Anong tawag niya? Reyna Elena ba? Basta Reyna. Dito sa pista ng Santo Niño. Dito sa isang lugar sa Bohol. So, yan na lang muna siguro ang aking sasabihin. Basta ay mag-shoutout na muna ako.
May isa pa pala, tatalakayin ko itong ano, tatalakayin ko na kay Bong Revilla na kaso. Alam mo, kaibigan ko si Bong Revilla, personal ko siyang kaibigan. Parang ayaw ako, andap ako na babanggitin yung mga isyu laban sa kanya. Pero wala akong magagawa. Tawag ng pagkakataon na mas mahalaga ang tao kaysa kaibigan. Si Bong Revilla, masasabi ko, yung kaibigan kong ito ay tuso. Nagte-take advantage, mapagsamantala. Di ba? Sabi ng asin, ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ang Pilipino raw may ugaling magnanakaw. Ay, tapos yung magnanakaw na ng pagkakataon ay magnanakaw rin. Ito, ang ginawa niya, nagpa-change name siya sa korte. Ginawa niyang apelido Bong Revilla. Yung Bong Revilla apelido. At dahil ginawa nirecognize ng korte na Bong Revilla ang apelido, yun na ngayon ang nilagay sa rehistro niya sa Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Nakalagay Bong Revilla ang family name. So kung Bong Revilla, anong ibig sabihin nun? Nagsimula sa letter B. So kung nagsimula sa letter B ang apelido, ay magiging mataas ang pangalan niya. Number 11 nga siya sa official ballot. So hindi siya na, kawawa naman yung nailagay sa pinakailalim. Kaya nagkukumahog si Attorney Vic Rodriguez kasi R siya. Doon siya bumaba. Dapat Revilla, R, para magkatabi kayo ni Vic Rodriguez. Mas mauna ka pa kay Vic Rodriguez, di ba? Di ba, Bong? Oh. Wag mo naman sabihin na mas magaling ka pa kay Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez isang matalinong abogado. Ay hindi mo kaya yun. Although, hindi ko rin gusto ang pagkakampi niya kay Vic Rodriguez, kay Bongbong Marcos at saka later on kay Duterte. Si Bong Revilla, mali talaga yun. Mali mo rin yan talaga, Mr. Garcia. Alam naman ng bayan na Revilla siya, Bong Revilla. Bakit mo sinunod sa kanyang ganun na birth certificate? Kung titingnan mo, dapat nuisance siya kasi binababoy niyang eleksyon eh. Akalain mo, ang pangalan na ginagamit mo, gawin mong apelido. Asan ang katarungan dyan, Mr. George? Sige, bibirahin ko yan balang araw. Hanggang dito lang muna ako kasi mahaba na ako. O si, magbasa ako, no? Ito. Una natin. Si Pres Perez, o kanina pa to, first yan. Si Manong Reban Channel, oy, ang mga idol ko sa kanta ng Freddy Aguilar. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya, sa piling ko sinta. Ay, diba? Tapos Lorenzo Mercurio, magandang umaga po. Good morning. Good evening pa ba? Hindi, good morning na siya eh. Good morning na. Tapos si Pepito Duran, sir. Malakas talaga Garcia, magic. Ed Erestain. Yan ang dapat madisbar si George Erwin Garcia. Ipapadisbar ko talaga to. Rems, good evening po, Attorney Toto. Valerie Serna. Mountain Dew. Mountain Dew. Jerry Diasis. Tapos, bali wala effect na ngayon ang TRO sa Supreme Court dahil kay George Garcia. Eder Stain, salamat po sa iyong papalipad. Imor Nival, dyan sa La Union, good evening sa po, laban mo lang sa laban mo lang nasa inyo ang katotohanan. Salamat po, Imor. Norma V, Sir Toto, so sad talaga yung political landscape natin dyan. Si Ami Givana, hello Dr. Engineer, Kausing, bakit kaya nagmamadali siguro? Siyempre, nagmamadali para kumita. Kasi siyempre kada ko may imprinta, may tawag ng komisyon. Ganun lang yung kasimple. Tsaka galit siya sa akin. Kaya ayaw na ilagay ang pangalan ko. So, Eder Stein, wag Attorney Doc,
Toto, ah, wag bababa na pagkatao mo pag sa galit ay magdasal ka rin ng mga ganyan. Aho nga, salamat po sa advice. Di ko di ka pagpapalain o sige salamat po. Patawad po, salamat, patawad po Lord. Hindi ko naman po talaga nidasal ng ganun. Sa akin lang kung sinasabi ko lang kung pwede lamang. Romel Bengson, Dr. Engineer Toto Kausing, kasama mo po kaming mananalangin. Salamat po. Baby De Castro, good evening, Dr. Engineer Toto Kausing. At tapos si Manuel Aragon, si Imurliba, si Ricky Paguyo, si Thor Bilyones, Sauldo. Siguro maraming pera to si Thor Bilyones kasi Bilyones eh. Pipito Duran, Comelec, Garcia, Magic, Amilyar para sa sa mga naglagay lapid. O yun, si lapid naman titirahin ko lang. Wala na ako ibang pan ito. Isa-isahin ko sila titirado rin. Magsibuyas, Pablito Cam, Alberto Reyes. Tapos Teresa Marie, Romel Bengson, si Ferdy Pinto. Tapos si Birada BDB, Birada Bob, Attorney Nibong Revilla, si Garcia. Ay, Attorney Nibong Revilla si Bong Garcia, si Garcia, kaya pala. Yan talaga yung mga conflict of interest eh. P. Olalia Cantilla, Pedro Margal, Romel Bengson, sayang Kabong Revilla, nawala na tiwala namin sa iyo. Pipito Duran, Socorro Pinas, Seven Samurai, JC James, tapos si Presperis, Sam Daniel, Agustin Mondragon, maayong aga. Tapos si Joel Bautista, Carl Maxshort, Pablito Cam, Mercedes Rola, Ami Gavana, Agustin Mondragon. Guys, inaanyosyo ko po ay magsasampa po pinakauna pong kaso na gusto kailangan ko ay magsampa po ako ng petition pala kay Erwin Tulfo pagdating ko sa Maynila. Hindi ko lang sabihin kung kailan ako darating. Anyway, nag-usap na kami sa wakas, sumulat na rin sa akin ang Comelec at pinapakuha na sa akin ng certified true copies sa mga lahat ng papel ni Erwin Tulfo. At 900 plus ang sinisingil sa akin ng Comelec. Hindi ko maghanap na ng pera nito. So anyway, at isa pa, magsasampa rin. Tulungan niyo rin ako. Yun ang aking may tutulong sa bayan, yung aking talino sa pagpapile ng kaso at dadalhin ko sa Supreme Court. Tanging Supreme Court lamang ang aking pagkakampi dito. Kahit na Supreme Court nag-disbar sa akin, tanging ito lang ang kakampi ko rito. Ang sunod ko na, pagkatapos ni Erwin Tulfo, ang sunod ko po na hangarin na hindi ko mapapatawad sarili ko kung hindi ko maisasampa ang petition nito. Ano yon? Yung petition na i-deklara ng Supreme Court ang Section 29 ng Republic Act 8436 na inambiendahan ng Republic Act 9369 na nagsasabi na sa tuwing eleksyon, magkakaroon ng tinatag na random manual audit. Ano yung random manual audit? Kung titignan mo ang batas, nagsasabi po na ang Comelec ay inuutusan ng batas na magbuo ng random manual audit team. At ito rin ang magbubuo yung Comelec kung paano pipiliin ang mga presinto na bubuksan para i-recount. Ang problema, binigyan ng kapangyarihan ang Comelec na mamili. Kung Comelec mamili at i-check niya kung tama yung trabaho niya, paano na mangyari niyan? Siya nagtatrabaho, siya ang i-check sa kanyang trabaho. Hindi pwede. Dapat ibang tao mag-check. Kagaya ng auditor, may isang treasurer. Alanganin naman na treasurer din mag-check sa pera na hawak ng auditor. Anong treasurer?
dapat auditor, ibang tao yun. Dapat hindi niya kamag-anak yun eh. So ngayon, yan pong hingin ko sa Supreme Court na palitan ang tao, ang grupo na pipili kung aling presinto ang ang i-recount pagtapos ng eleksyon. So, kagaya nung nakarang eleksyon, 5 araw bago mag-umpisa ang halalan, bago magkaroon ng halalan, ang ginawa ng COMELEC ay nagkaroon na sila ng raffle. Nag-raffle sa kanilang computer, laptop. Lumabas, napili na nila yung mga presinto sa buong bansa, sa isa sa bawat distrito, na bubuksan nila pagtapos eleksyon para i-check yung kung tama ang gawa ng Smartmatic o hindi. Kung tama bang bilang ng Smartmatic o hindi. Which is mali. Bakit mali? Eh, 'pag 5 araw bago mag-eleksyon, alam na nila kung anong ire-recount nila, eh di meron na silang handa na baluta na ipapalit, change. Ballot switching ang nangyari diyan. Para 'pag binilang at ang pagbilang pa nila, pagtapos eleksyon, kukunin pa sa probinsya at dadalhin ng F2 Logistics dito sa Diamond Hotel. At do'n sila magbibilang. Eh di napakahabang panahon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mandaraya at mahabang biyahe na nagbibigay pagkakataon sa mga mandaraya kung paano nadiskartehan. Kaya yan po ang nangyari kung bakit meron kayong nakuhang sa basurahan sa Cavite na malapit o dinadaanan ng F2 Logistics na mga truck na nagbitbit ng mga presinto, ang mga baluta, nadadaanan, tinapon, natagpuan na tinapon mga lehitimo, mga paripernalya, mga genuine, mga authentic na materials yun. So, ang nangyari tuloy, nagiging 99.9% ng binilang manual ang ginawa nila at ikinumpara dito. So, para maiwasan yan, para sigurado na talagang tama yung boto, ang pagbilang, ito nang gagawin ko po. Hingin ko sa Supreme Court na dapat ang sistema na gagawin ay mga political parties na ng bawat partido, representante nila, ang mamili kung aling presinto sa kada distrito ang buksan at para i-recount. So, paano po ang gagawin? Ganito pong gagawin nila. Ay maglagay po ng Manila paper sa dingding at isulat ang lahat ng presinto. Tapos tawagin ang bawat political party representative at bibilugan niya lang ngayon sa kamay niya. Hindi na computer kung alin yung gusto niya na bubuksan. Tapos tawagin naman isang partido, ganoon din. At habang nagbibilog ay iti-text na kagad o tawagan na kagad ang mga teacher na naka-assign sa napili na presinto. At sabihin sa kanila na i-secure nila yung kanilang baluta at pagkatapos na mapadala nila ang resulta sa COMELEC, ay magbuksan nila ulit ngayon ang baluta nila at manual na bilangin nila ang mga resulta. Ganun po ang gusto ko mangyari. Ngayon, actual mismo, pagkatapos mismo at doon mismo sa presinto ibibilang ulit o i-recount para walang pagkakataon na mag-magic kung sino man ang gusto mag-magic. So gets mo? Nanghingi po ako dyan ng tulong sa inyo. At ladies and gentlemen, pag dyan, mga 30,000 po gagastusin ko yan. I hope so. May makakumita ako. Eh kung wala magbibigay sa inyo, eh maghanap ako ng pera. Baka mag-utang ako. Baka nasangla ko na kwentas ko, isasangla ko na ngayon chingsing ko. Ganun mangyari. Ay, ito na lang ang may tulong ko galing sa akin para sa aking bayan. Magiging bayani naman ako sapagkat wala akong pera pero tinustos ko para sa laban, para sa demokrasya, para sa bayan natin. So hanggang dyan lamang po tayo at madadag lang ako ng tawag sa mga hindi pa ko pa natawag. Okay. Si Jamel Bautista, si Phil Bon, si Arnold Canadian. Canadian ba to? Arnold Canadian. Tapos Presperis ulit. Si Birada Bob. Kung sino ang dapat i-disqualify, yun ang
inaalis sa utos ng sino? Sa utos ng Panginoon. Okay. Mercedes Rulo. May bribe na binibigay kay Hilo Garcia. May enrollment fee. Kaya okay sila. Sayang din ang pera, additional income. Okay. There is na yun, katoto. Sagot ko na ang pera, yung, sagot ko na yung, ano? 900 pesos. Sige, sige po. Sige, sige po. Padalhan mo ako. Para sa communique para kay Erwin Tulfo na papel. Picture nilang balita, serial number mo, at paano ang binoto nila. Ayun, first agad. Rodolfo San Jose, Eder Estain, ang aling Gcash, ito po ang Gcash ko. Isa't ikot ko, 0917-300-7796. Okay. Ngayon, pasensya pala pag hinawakan ko ngayon. Pasensya na nahawakan ko. So, yan lang muna tayo. Hanggang dito lang muna tayo. At bukas, pagising ko, ay titira ulit tayo. Yan lang magagawa natin. Sabadong araw mga yun. So, magandang umaga. Erwin Garcia. Mag-resign ka na. Mag-resign ka, George. Mag-resign ka, George. Mag-resign ka, George. Wala kang kwenta. I-impeach si George. Impeach si George. Impeach si George. Mag-impeach na lang tayo. Tika muna bago ako papasok. Kinakampanya ko po sa inyong lahat na nakikinig dito. Pakipasa po sa iba itong aking vlog ngayon. Kasi umaga na tayo, medyo maigsi ang maliit ng mga viewers paggabi, pag ganito. Ang aking pong panawagan ay ganito. Sasali po ako sa rally sa January 31. At ang aking panawagan ay number 1 na panawagan ko po. Bakit number 1? Kasi ito lang po ang most viable. Pananawagan ko sa rally, maggagawa ko ng placard na desisyonan na pagbigyan na ng Supreme Court ang recount noong 2022 election. Total 30% lang naman yun. At para kung lalabas yun, malalaman natin kung talagang dinaya tayo o hindi. Yun ang aking ipaglaban na people power doon. At magsasalita ako doon kung pagsasalitain ako at yun pong aking hilingin sa kanila. Ang pakay dyan, sa tingin ko, ng isang ng pag-rally ay yung kukontrahin na yung tinatawag na sobrang ayuda na. Nakakasuka na ang ginagawa. Sobra na! Blanco pa! Bicameral Conference Committee tapos i-magic nyo. So, sino ngayon ang naglagay ng mga pera doon? At bakit nyo pinataas mula sa 24 billion ang budget para sa pagpagawa ng mga dam sa irigasyon hanggat sa 56 billion pesos? More than double. Talaga kayo talaga, oh. Tapos ayaw umamin ni Bongbong Marcos na siya may pakana doon. Sinabi ng kanyang executive secretary na basta hindi sila mananagot dyan. Pero at least, what I'm happy about there is, sa ngayon, tinanggap na nila na totoo pala na mga may blanco. So ngayon, kung totoo may blanco, ibig sabihin, kinain nila ni Bongbong Marcos, ni Bersamin, yung kanilang sarili. Namin nila, nagsinungaling sila. Nang sinabi na sinungaling si Duterte. Kasi nagsasabi ng totoo si Duterte nung sinabi niya may mga blankong bicameral conference report na pinadala nila bago nila. Nung inaprobahan nila, blanco na. At napatunayan naman yan at nagkaroon pa ng ebidensya yung inimil din sa kanilang lahat. Ang isa sa pumiyok dyan at siwarat din si Congressman Raul Manuel na Makabayan Party List. Kaya maasahan mo talaga sa katotohanan ng Makabayan Party List. Kaya sa totoo lang, ini-endorso ko si Franz Castro tsaka si Arlene Brusas. Ang hinanap ko sa kanila, yung kanilang katapatan sa trabaho. Yung kanilang pagiging loyal sa bansa. Hindi yung talino. Ano mo yung talino? Puro naman mga ubusin naman pera nyo. Ganun na kasimple. So, magandang umaga po sa lahat. Si
Arnold ka na dyan, si Presperis. So, Candido Silva Espinili Jr. So, Dadsan. Nawala credibility. Ano? No, wala credibility mo, boss. Pag nagkakataon muna sana sa Quadcom. Kasi, andiyan ka, sablay ka naman. Hindi mo naman intindihan kung ano nangyari sa Quadcom eh. Ay, pasensya na ka, hindi kita makuan kasi iba naman ang kuan mo. Kalaban mo lang talaga ako. Paano ka makapagsalita sa Quadcom na hinaharangan ka, hindi ka pinapagsalita? Sinasabi lang ni Jinky Lustro na ina-hearsay daw ko kasi wala ko na ipadalang ebidensya. Hoy, sino to? Dadson? Walang magnanakaw na magkaroon ng ebidensya. Tanda mo yan kasi Kapil, tinatago niya kanyang ebidensya. Ang ebidensya ko lang doon ay yung tanging kinwinta ko na pera na kinita mula sa hindi niya pagsisingil ng tamang amilyar at tamang business permits mula sa mga pogo na mga kumpanya doon. Bobo ka ata pag hindi mo naintindihan yan. Kinwinta ko na nga eh. Kung ilang bilyong kinikita sa isang buwan, sinabi ko, yan ang ebidensya ko. Okay? Pasensya ka na. Nagagalit lang ako. Pasensya ka na, Dadson. Okay, hanggang dyan naman tayo. Magandang umaga lang sa lahat. Magandang umaga. Erwin Garcia!